So yan, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong nangyayari po ngayon sa grupo po nitong mga senador na kung saan ay mga senador po ng isang tao lamang o ng isang pamilya lamang. Alam niyo naman po siguro kung sino-sino sila. Unang-una, si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bongo, si Robin Padilla at iba pa. Ngayon, alam naman po natin na may iba pong mga senador na nung mga nakaraang buwan ay nakiisa, sumama sa kanila, di ba? Isa na dyan si Joel Villanueva na ang pagkakalam ko talaga ay maka-Duterte talaga yan dahil yung tatay niya ay kitang-kita naman po na sumusuporta po talaga sa mga Duterte. At kung di ako nagkakamali, itong mga Villar, itong magkapatid na kung di ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, itong si Camille Villar at maging itong si Mark Villar na pareho pang senador natin ngayon, na kitang-kita din naman po na ang kanilang pagiging senador ay hindi po para sa taong bayan kundi para lamang po sa isang pamilya. Ngayon, nitong mga nakaraang araw, linggo, nakita naman po natin na may ilang mga senador na kasama nila katulad po ni Chis Escudero na lumipat po sa hanay po nila Tito Soto, na kung saan ay idinadawit po ngayon patungkol po sa mga malimaletang mga pera na idinideliver daw nitong mga 18 marites o kung di ako nagkakamali, may hindi na pala 18 kundi nadagdagan pa kasi ito eh. So dumami yung marites ngayon o dumami yung mga binayaran para lamang po sirain itong mga nagsilipat po dito po sa hanay po ni Tito Soto. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako po tatanungin ninyo, kasi itong mga nakarang araw kaya hindi ako nag-vlog kasi talagang mainam ko at talagang malaliman yung aking pag-aaral tungkol sa nangyayaring ito. Alam niyo, sa totoo lang, kasi marami pong natutuwa na si Joel Villanueva, si Chis Escudero ay lumipat sa hanay ni Tito Soto. Pero ang totoo, para po sa akin, sa nakikita ko lang hindi po dapat kumpiyansa dito si Tito Soto, maging si Lacson, dahil baka mayroon silang pakana o mayroon silang plano na hindi natin alam, na sila lang nakakaalam. Kasi ang nakikita ko kasi dito, kung titignan po ninyo, kung nagawa ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero na traidorin etong mga Duterte Black dyan sa Senado, posible pong mangyari din po yan sa hanay po nito ni Tito Soto, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan. O baka may iba pa silang plano maliban dito sa sinasabi ko. Pero para sa akin, isa lang pong masasabi ko dito, wag po dapat maging kumpiyansa ito pong si Tito Soto, dahil tulad po ng sinabi ko, baka mayroong pinaplanong malalim itong mga Duterte Black, kaya pinayagan nila. Kasi kung titignan ninyo, parang relax lang sila sa paglipat ni Joel Villanueva, sa paglipat ni Chis Escudero. Bagamat bigla na lamang isinama si Chis Escudero sa listahan ng mga tungkol sa mali-maletang mga pera na diniliver di umano ng 18 marites. Kaya para sa akin, dapat ho, doble ingat po talaga. Tulad ng sinabi ko, baka may pakana o baka may ibang pinaplano sila na hindi natin alam, na sila lang po ang nakakaalam, na bandang huli bigla na lang po magbaliktaran tong mga ito, o baka kaya naging ganun yung mga laro nila, ay baka posible ding baka humahanap lang sila ng timing, o baka dahil lang din sa hindi sila masira. Kasi kita nyo naman, si Cayetano ayaw niya talagang tanggapin na si Win Gatchalian talaga ang bagong Senate President. Siguro nakiusap itong mga kasamahan niya na teka, madadamay kami kapag patuloy na nangyari na hindi kami dumadalo sa mga session, madadamay kami, masisira kami sa taong bayan. So siguro ang plan A nila hayaan na lumipat itong si Chis Escudero at si Joel Villanueva sa hanay nila Tito Soto, nang sa ganon ay hindi nga naman masira itong ilang mga kaalyado nila. Siguro meron silang plan B o plan C na hindi nila sinasabi. Natural, hindi nila sasabihin yun dahil alam naman natin na para po sa kapakanan nila yun. So natural, hindi talaga nila sasabihin yun.
Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko dito. Dapat to talagang porsigihin na po ng Senado o madaliin na po ng Senado, o dapat po mas pagtibayin pa nitong grupo po ni Tito Soto yung kanilang samahan, no? Pero sa kabilang banda, kung totoo man din na itong pagsama ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva ay totoo, makatotohanan, bagamat siya ay mayroong kinakaharap na plunder o kaso, maging itong si Chis Escudero, mas mabuti, di ba? Mas mabuti. So kahit papaano, bandang huli ay nanindigan sila para sa taong bayan, bagamat nakagawa sila ng kasalanan sa taong bayan. So para sa akin, medyo pwede pa yata natin bigyan ng konsiderasyon, o pwede pa yata natin bigyan ng mababang parusa itong si Chis Escudero, maging itong si Joel Villanueva, dahil nakita naman natin kung totoo man itong kanilang paglipat dahil nga sa paninindigan nila sa taong bayan, maganda. Para sa akin, talagang siguro dapat natin silang purihin, bagamat mayroon silang mga kasalanan na nagawa sa taong bayan, kasi 'di ba? Kasi bilyon-bilyon din, daan-daang bilyon din yung usapin diyan tungkol po sa kanilang mga nanakaw. Pero kung sakaling diretso pa rin na sila ay makakasuhan, makukulong, at least kahit papaano meron tayong maaalalang nagawa nila na mabuti para sa taong bayan, o may nagawa silang isang desisyon na kung saan ay pabor po para po sa ating lahat, o sa mga maralita na inaabuso po ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Ngayon, kung ito ay totoo, halimbawa totoo, ang nakakaalam lang naman ito sila lang malamang kung totoo man itong paglipat ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero, natitiyak ko din na kung paano sinira nila o sinisira nila si Ping Lacson, si Tito Soto, sino pa ba yung mga sinisira nila, itong si Lisa Ontiveros at yung iba pa, ay sigurado ko na mas titindi pa dyan, malamang magpalabas na naman sila ng iba't ibang mga personalidad na kung saan ay sisira sa pangalan po ng mga matitinong senador, kagaya po ni Tito Soto, ni Win Gatchalian, ni Risa Ontiveros. Malamang gagawa at gagawa. Alam naman po natin, si Duterte na po mismo nasabi na magaling po sila pagdating sa mga bagay na yan. Magaling sila gumawa ng script, magaling sila mag-imbento ng mga istorya, magaling silang madali sila makakuha ng mga tao magiging saksi nila para lamang sumaksi sa kanilang mga gawa-gawang mga kwento o gawa-gawang mga akusasyon. So pero ganoon pa man, tulad po ng sinabi natin, araw-araw naman natin sinasabi ito, hindi po magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Nakita naman po ninyo na sa kabila ng pagiging hudas, walang niya, pagiging gago, siraulo, mamamatay tao, magnanakaw, bastos nitong nakaraang administrasyon, itong naging pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po siya ng katapusan, di ba? Nagkaroon ng katapusan at nananahimik na nga sa kulungan. Nakita niyo naman, nandoon kasama po niya doon yung mga insekto, ipis at iba pa, no? So, ganun din, mangyayari din yan, sigurado ko, sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na po dito kay Sara Duterte at sa magkakapatid na Duterte, lalong-lalo po dito kay Pulong, lalong-lalo na po dito po kay Baste. So, naniniwala ko na kahit anong gawing panggugulo, paninira nitong mga taong ito, lalong-lalo na po itong si Mike Defensor, lalong-lalo na po itong abogado ni Tebes na si Topacio na may topak sa ulo, maging si Respicio na kung saan makikita natin na may pagka kumbaga sa may pagka tililing. O nakita naman po natin, hindi naman po talaga normal yung kanyang mga kilos, yung kanyang pagsasalita, hindi normal bilang isang abogado. So ewan ko nga ba paano nakaka-graduate yung mga ganitong mga abogado, yung mga ganitong personalidad. Siguro sila lang nakakaalam noon. Pero para sa akin, kung ako man yung magiging guro ng mga to, kung ako man ang dadaanan ng mga ito para pumasa sila, mukhang hindi ko ipapasa. Dahil mukhang sa neuro pa lang hindi papasa tong mga to Pero hindi tayo magtataka kasi nasa bansa tayo, nasa Pilipinas tayo, kahit nga yung mga bobo nakakapasa dahil alam niyo na, katulad ni Sara Duterte. May nagsabi na kaya lamang ito pumasa dahil nga sa binayaran yung eskwelahan o yung kung sino mga tao yan na binayaran niya. 'Di ba?
So ngayon bumalik po tayo sa usapin ng Senado. So malapit na po maganap yung impeachment trial tungkol po dito sa usapin ng pagpapatalsik po dito kay Vice President Sara Duterte. Pero natitiyak ko na talagang kumpiyansa ko na talagang malalaglag itong si Vice President Sara Duterte at hindi na uli makakatakbo pa dahil sapat at totoo at matibay po ang lahat ng ebidensya. So ganoon pa man sa mga senador ni Rodrigo Roa Duterte, siguro naman dapat na mataohon na kayo kasi iniiwanan na kayo ng mga kasama ninyo. Sa totoo lang pahiyang-pahiya po itong si Cayetano, si 10K. Sabi niya solid daw yung 13. Solid ba yun? Ikaw lang nagsabi na solid kayo. 'Di ba? So sobrang pahiya na po ngayon si Cayetano. Sobrang napahiya na po siya. At pero buti na lang dahil siguro sa napipressure na siya o sa dahil sa hindi naman umiiral, hindi gumagana yung kapangyarihan niya bilang Senate President, tinanggap na lang niya dahil kitang-kita naman unang-una hindi siyang kinikilala. So malamang dahil tinanggap na lang niya ito, alam ko naman na may gagawin talaga itong hindi maganda. Kaya dapat mag-ingat, magbantay, wag kumpiyansa ito pong mga senador natin na ang mga Pilipino ang pinaglilingkuran. Katulad po ni Tito Soto, Rizal Ceberos, Wen Gatchalian, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, at iba pa, lalong-lalo na po itong si Senador Ping Lacson. So muli po tulad po sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.